Good afternoon to everyone, especially Sir Morris. Our topic today, the political market for agricultural policies. Si, and then sa akin naka-assign sa akin topic ay, ito nga po yung Uruguay round. Okay, pupunta po tayo doon sa aking topic. Then, ito nga po yung naka-assign sa akin ng topic na presentation. It's about is Uruguay round. So, next page po tayo. Ito po yung ibig sabihin ng Uruguay round. The Uruguay round of the General Agreement of Tariffs and Trade GATT concluded in 1994 produced the Agreement Agriculture AOA, the first comprehensive multilateral framework for the liberating global agricultural trade. The AOA required countries to reduce tariff, eliminate quantitative import restriction, and discipline domestic subsidies, aiming to create fair and more open agricultural markets. So, ano ang ibig sabihin ng Uruguay Round? Ang Uruguay Round ay isang malaking kasunduan sa pagitan ng maraming bansa. Sa buong mundo, noong 1994, ito ay ginagawa sa ilalim ng isang grupo na tinatawag ng GATT General Agreement o Tariffs and Trade. Layunin na pagandahin ang kalakalan o palitan ng produkto sa iba't ibang bansa. Ito po ang ibig sabihin ng Uruguay Round. Okay, next topic po tayo. Impacts on in Philippines. So, ito po yung mga naging impact dito sa Pilipinas. Ito. Next topic ko po ay market access and import opportunities. The Uruguay Round on open new market access opportunity for Philippines agricultural imports by requiring development countries to lower their tariff barriers. This was particularly significant for the Philippines, which could not offer large-scale subsidies for its farmers. The reduction subsidies in development country in the opening of their markets were expected to benefit Filipino exporters, provide the country would maintain expand its share in global agricultural trade. So, ano pong ibig sabihin ng market access export opportunity? Ang ibig sabihin po nito ay layunin ng Uruguay Round sa agrikultura. Sa number 1 po, ano ibig sabihin ng tariff? Ang tariff po ay bawasan ng buwis sa pag-aangkat ng mga produkto. Halimbawa, kapag ang isang bansa ay nag-aangkat ng bigas, binabawasan ang buwis para mas madali itong pumasok sa kanilang merkado. So, anong ibig sabihin ng quantitative restriction? Ito nga po yung tatanggalin ng limitasyon sa dami ng inaangkat ng produkto. Yan po ibig sabihin yan. Sa subsidy, sa quantitative restriction po, ang halimbawa po nito ay kung ang dati may quota o limit lang sa pagpasok ng imported ng mais, ngayon wala na o mas mataas ang limit. Sa kukunturin na sobrang tulong na subsidy ng gobyerno sa kanilang magsasaka. Ano po ano? At ibang mayayaman sa bansa kasi nagbibigay ng malaking pera o mga magsasaka nila para bumaba ang presyo ng produkto. Gusto ng Uruguay Round na patas ang laban kaya kailangan bawasan ito. Yan po ang ibig sabihin. Okay, next page po tayo sa aking topic. Potential economic gains. Estimate indicate that the Philippines could annual increase of 3.5 billion pesos in net trade earnings for agricultural products, 60 billion peso rise agricultural gross value added in the creation of up to 500,000 new jobs annually to the expansion in agribusiness. The gains, however, were contingent on the country ability to implement supporting structure in policy reforms. So, ano nga po ba ibig sabihin ng
potential economic gains. Ito nga po yung posibleng kita at trabaho. Ayon sa pag-aaral, kung magiging maayos ang pagpapatupad, pasisyan na po kayo, tumitilao kang manok dito. Halimbawa po, pwedeng kumita ang bansa ng dagdag ng 3 billion piso bawat taon. Ngayon po, mula sa pag-export ng produksyon sa agrikultura. Tataas na 60 billion piso ang kabuuan ng kita ng sektor ng agrikultura. Makakalikha ng hanggang 500,000 na trabaho kada taon sa mga negosyo o konektado sa agrikultura tulad ng packaging, transportation, at iba pa. Yan po ang ibig sabihin ng potential economic gains sa the Philippines growing economy ng Pilipinas po. Okay, next topic po tayo. Okay, next topic po tayo. Ito nga po yung topic eh. As our topic po dito ay challenge in critics argue the trade liberalization intensified existing weaknesses in Philippines agriculture, which was already export-oriented, import-dependent and dominated by large agribusiness in foreign interested. They were concerned that small farmers lacking adequate government support and structure would struggle to compete with imported products, potential leading to increased rural poverty. So, ito yung mga ano nga po ibig sabihin ng challenge in critics? Ito nga yung mga hamon at problema. Mas alamin po natin na hindi lahat ng nakikidabang ay marami pang rin problema sa sektor ng agrikultura ng Pilipinas. Karamihan sa magsasaka ay mahirap walang sapat suporta sa gobyerno. Ano po? Ang agrikultura natin ay kontrolado ng malalaking kumpanya at mga dayo ng interes. Mas mura ang imported ng produkto kaya nahihirapan ang maliliit na magsasaka makipagsabayan o posible mas marami magsasaka ang nawawala ang kita o lupa at tumataas ang kahirapan sa mga probinsya. Ito po yung mga nagiging challenge sa ating Pilipinas, di lang sa ibang lugar at sa mga bansa nangyayari po itong ganito. Okay, next page po tayo. Next page po sa topic na kasunod nito. Policy response or reform needs. The fully benefits from the Uruguay round the Philippines needed to invest in rural structure, research and development in support service for farmers. The agreement highlighted the necessity for a more balanced policy approach that would empower smallholders, improve their competitiveness in both domestic and global market. So, ano ba mga ibig sabihin ng policy response and reform needs? Una-una po, ano dapat gawin ng mga gobyerno para tunay na makinabang ang Pilipinas? Una-una po, ayusin ang mga kalsada, irrigation, imbakan ng pamilan sa mga kayanunan, o magbigay ng makabagong teknolohiya, tulong sa pinisya sa mga maliliit na magsasaka. Sa pangatlo, balansahin ang mga pulisya, suportahan ang lokal na magsasaka habang binubuksan ang merkado para sa global na kalakalan. Dito po natatapos ang akin na discuss about sa mga naging topic ko po. So, ang magiging next topic po dito ay Food Trade Organization. So, madidiscuss po ito ni Miss Miriam Debelos. Miss Miriam B. Debelos. That's 13 po. Tapos na po ako dito. Salamat po.